Sa pagsisimula ng kwento ay kasalukuyang pinag-uusapan ni Tia Mito at ng isang matanda si Gon. Kasalukuyan nilang kinukuha ang mga nakasampay nilang damit dahil sa isang paparating na malakas na ulan. Sa sumunod na eksena ay ipinakita naman ang isang misteryosong lalaki na isa ng ganap na hunter. Sa loob naman ng isang kagubatan ay naroon si Gon habang kaharap niya ang isang dambuhalang oso. Kabang-kaba si Gon dahil nanggagalaiti sa galit ang oso at sa kabilang banda ay hindi rin siya makatakbo dahil nakatali ang kanyang binti sa ugat ng mga puno. Aatakihin na siya ng dambuhalang oso nang biglang dumating ang misteryosong lalaki upang pigilan ito. Humingi ng tawad ang lalaki sa dambuhalang oso at pagkatapos ay tuluyan na niya itong binawian ng buhay gamit ang kanyang espada. Matapos nun ay sinuntok ng lalaki si Gon kaya tumilapon ito. Nagalit ang lalaki at itinanong kay Gon kung bakit nagpupunta ito ng gubat ng mag-isa gayong alam naman nito na maraming mababangis na hayop ang pag-alagala doon. Tinanong rin niya si Gon kung hindi ba siya pinapayuhan at sinasabihan ng kanyang mga magulang tungkol sa panganib na mayroon sa gubat. Biglang napayuko si Gon. Sinabi niya sa lalaki na wala na siyang mga magulang dahil na aksidente ang mga ito matapos siyang ipanganak kaya't ang Tia Mito na lang niya ang nag-aruga at nagpalaki sa kanya. Humingi ng paumanhin ang lalaki nang marinig niya ang mga sinabi ni Gon. Itinanong ni Gon kung ano ang balak nitong gawin sa maliit na oso. Sinabi ng lalaki na papatayin na din niya ito dahil mapanganib din ang hayop na ito kapag ito ay lumaki. Hinawakan ulit ng lalaki ang kanyang espada. Dahil sa pagmamahal ni Gon sa kalikasan at sa mga hayop na kanyang nakakasalamuha ay tumalon si Gon papunta sa maliit na oso at pagkatapos ay niyakap niya ito. Nagulat ang lalaki sa ginawa ni Gon. Wala na rin siyang nagawa dahil nakita niya kung gaano ang pagmamahal ni Gon sa mga hayop. Matapos nun ay bumalik na si Gon sa kanilang bahay. Sinalubong kaagad siya ni Tia Mito. Napansin ni Tia Mito na mayroong sugat si Gon kaya tinanong niya kung saan galing ito. Nagsinungaling si Gon. Dahil doon ay pinalabas siya ni Tia Mito at hindi pinapasok hanggang sa hindi nito sinasabi ang totoo. Inamin ni Gon na nagpunta siya ng kagubatan at may nakasalamuha siyang isang oso at doon niya nakuha ang sugat na yun. Binuksan ni Tia Mito ang pinto dahil alam niya na nagsasabi na ito ng totoo. Kinabukasan ay binalikan ni Gon ang kinaroroonan ng malaking oso. Naghukay siya ng malaking butas upang ilibing doon ang katawan nito. Sinubukan niyang itulak ang malaking oso ngunit nahirapan siya rito kaya tinulungan siya ng lalaki. Nailibing nila ito ng maayos. Matapos nun ay nagkwentuhan silang dalawa. Nagpakilala ang lalaki kay Gon bilang si Kite. Sinabi din niya na siya ay isang hunter. Namangha si Gon nang marinig niya ito. Tinanong ni Gon kung ano ang ginagawa niya sa lugar na iyon. Sinabi ni Kite na hinahanap niya ang kanyang guro. Ayon sa kanya ay binigyan siya ng huling misyon ng kanyang guro at yun ay ang mahanap niya ito. Tinanong ni Kite kay Gon kung kilala ba nito ang kanyang tatay. Sinabi ni Gon na kaunting kaalaman lang tungkol sa kanyang tatay ang sinabi sa kanya ng kanyang Tia Mito ngunit ang pangalan nito ay Jinprix. Biglang sinabi ni Kite kay Gon na buhay pa ang kanyang tatay. Sinabi niya na ang hinahanap niyang guro ay walang iba kundi ang kanyang tatay na si Jinprix. Sinabi rin niya na ang kanyang tatay ang pinakamahusay na hunter sa buong mundo. Nagulat si Gon sa mga sinabi ni Kite at hindi na rin ito nakakibo. Kinagabihan habang nasa hapagkainan ay tinanong ni Gon kay Tia Mito ang tungkol sa kanyang tatay. Sinabi ni Tia Mito na bago pa lamang ito ipanganak ay namatay ito sa isang aksidente kaya't mas mainam kung hindi na nila ito pag-uusapan. Naupo sa isang madilim na lugar si Gon. Hindi niya mawari kung bakit ayaw sabihin sa kanya ng kanyang Tia Mito ang totoo. Naguguluhan din siya dahil kung buhay pa ang kanyang tatay ay dapat na dinadalaw siya nito. Naalala ni Gon ang sinabi sa kanya ni Kite na pagtuntong niya ng 12 taong gulang ay maaari na itong kumuha ng hunter exam. Kinausap niya ang kanyang Tia Mito at ipinakita dito ang isang hunter exam form. Sinabi niya dito at sa kanyang lola ang balak niya na maging isang hunter. Sinabi rin niya na alam na niya ang totoo na buhay pa ang kanyang tatay at ito ay isa ring mahusay na hunter. Hindi pumayag dito si Tia Mito. Nagsalita ang matanda at sinabi na nasa hustong gulang na si Gon kaya't hayaan na lamang niya ito na gawin kung ano ang kanyang gusto. Masakit man sa kanyang kalooban ay pumayag na din si Tia Mito ngunit binigyan niya ito ng isang kondisyon. Binigyan niya ng tasking si Gon kung saan sa loob ng isang linggo ay dapat niyang mahuli ang dambuhalang isda sa kanilang lawa na kahit na 5 tao ay mahihirapan na buhatin iyon. Tinanggap ni Gon ang hamon kaya't masaya niyang sinimulan ang paghuli sa isda. Sinubukan niyang hulihin ang isda sa unang pagkakataon ngunit nasira ang paminwit na ginamit niya kaya't nabigo siya sa unang araw ng kanyang pagsubok. Gabi na nang makauwi si Gon kaya't sa bintana siya dumaan upang hindi siya mapansin ng kanyang Tia Mito. Hindi alam ni Gon na nakaabang pala doon si Tia Mito. Kinausap siya nito at sinabi na itigil na nito ang pangarap niya na maging isang hunter dahil mahihirapan lang ito. Hindi pumayag si Gon. Ipinaglaban pa rin niya ang kanyang mithiin na maging isang hunter at ang hanapin ang kanyang ama. Tinanong siya ni Tia Mito kung bakit gustong-gusto nitong makita ang kanyang ama gayong iniwan siya nito at ang kanyang ina noong panahon na ipinagbubuntis pa lang siya ng kanyang nanay.
Sinabi rin ni Tia Mito na malaki ang naging hirap ng kanyang kapatid sa panganganak nito kay Gon, ngunit sa kabila ng lahat ay wala man lang ginawa ang kanyang tatay. Hindi nagpatinag si Gon. Ipinaglaban pa din niya ang nais niya na maging isang matagumpay na hunter, kaya't wala nang nagawa si Tia Mito kundi talikuran na lang ito. Kinabukasan ay kumain muna si Gon bago ulit siya bumalik sa lawa upang hulihin ang dambuhalang isda. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkain ay dumating si Tia Mito dala ang isang paminwit. Ibinigay niya ito kay Gon at sinabi na matibay ang paminwit na yun dahil paminwit yun ng kanyang ama. Labis na natuwa si Gon nang makita niya ito kaya't nagpasalamat siya kay Tia Mito at agara na ring nagpunta ng lawa. Muling naupo si Gon sa isang puno at hinintay ang pagdating ng dambuhalang isda. Dumating ang dambuhalang isda at nagpaikot-ikot muna ito bago kagatin ang paoy na ginawa ni Gon. Malakas ang dambuhalang isda kaya't napalaban ng husto si Gon sa paghatak dito. Hinipit niya ang kanyang isang paa sa sanga ng puno upang hindi siya mahatak nito. Hindi nagpapatalo ang isda kaya't unti-unti na ding nawawala ng pag-asa si Gon. Umisip siya ng paraan kung paano niya maiaangat ang isda. Tumakbo siya at tumalo ng mataas hanggang makarating siya sa itaas ng puno at pagkatapos ay naghalumbitin siya dito. Dahil sa kanyang ginawa ay nagawa niyang iangat ang dambuhalang isda kaya't matagumpay din niyang natapos ang hamon sa kanya ni Tia Mito. Bumalik siya sa kanilang bahay at masayang ipinakita kay Tia Mito na nahuli na niya ang dambuhalang isda. Buong saya din niyang ipinakita kay Tia Mito ang hunter exam na ibinigay sa kanya ni Kite. Binati siya ni Tia Mito dahil sa tagumpay niya at pagkatapos ay malungkot na itong pumasok sa loob. Laking gulat naman ng mga taong naroon nang makita nila ang dambuhalang isda. Matapos nun ay ibinalik rin ni Gon ang dambuhalang isda pabalik sa lawa. Nagpunta rin siya sa kagubatan at nakipagkita sa isang kaibigan niya na oso. Kinagabihan habang natutulog si Gon ay pumasok si Tia Mito sa kwarto nito at inilagay ang inimpake nitong mga kagamitan na gagamitin nito sa paglalakbay. Nilapitan rin niya si Gon. Sinabi niya kay Gon na hindi totoo na inabandona siya ng kanyang tatay. Sinabi niya na nagharap sila nito sa korte at siya ang nanalo upang mag-alaga at magpalaki dito. Bago umalis si Gon ay niyakap siya ng mahigpit ng kanyang Tia Mito. Sumakay siya sa isang bangka at habang papaalis siya ay nagpunta rin doon ang mga kaibigan niyang mga hayop upang magpaalam sa kanya. Kinagabihan ay sinilip ni Tia Mito ang kwarto ni Gon. Hindi niya napigilan na maluha dahil wala na doon si Gon, ngunit tinanggap niya ito ng bukal sa kanyang puso. Matapos ang paglalakbay ni Gon ay nakarating na rin siya ng kabayanan. Sunod ay ipinakita ang isang lalaking payat na matangkad na mukhang walang gagawing matino. Siya ay si Leorio. Gutom na siya ng mga oras na yun kaya't tiningnan niya ang kanyang wallet at itinaob ito, ngunit maski isang pirasong 5 ay wala itong laman. Biglang dumaan sa harapan niya si Gon habang tumatakbo ito patungo sa isang kumpulan ng mga tao. Isang matandang lalaki ang nagpakilala rin sa isang lalaki na ito raw ay ang isang hunter. Ayon sa lalaki, kung sino man ang makatalo sa hunter sa isang bunong braso ay magkakaroon ng premyo. Naengganyo si Leorio sa sinabi ng lalaki kaya't tumayo siya sa kanyang kinauupuan at nilapitan ang kumpulan ng mga tao. Sinubukan ng ilang mga lalaki na makipaglaban sa hunter, ngunit nabigo ang mga ito. Itinanong ng lalaki kung mayroon pa bang nais na makipaglaban sa hunter. Biglang nagtaas ng kamay si Leorio at tinanggap ang hamon ng hunter. Nagsimula silang magbunong braso. Tumagal ang laban sa loob ng 15 segundo, ngunit dahil sa gutom ni Leorio ay mabilis na nanghina ito kaya't napatumba rin siya ng hunter. Sinabi ng hunter na malakas daw si Leorio, ngunit kailangan pa daw nitong mag-practice upang matalo siya nito. Walang nagawa si Leorio dahil nakahiga lang ito sa sahig matapos siyang matalo. Maya-maya ay nilapitan siya ni Gon at ninigyan siya ng isang mansanas. Dahil sa gutom ni Leorio ay kinain na din niya ito. Sinundan ni Gon si Leorio sa paglalakad at itinanong dito kung alam ba niya ang sakayan ng bangka patungo ng Dule Island. Hindi pinakinggan ni Leorio si Gon kaya't nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Sinundan lang siya ni Gon. Isang lalaki na mukhang Bombay ang nakarinig sa itinanong ni Gon kaya't kinausap niya ito at sinabi na sumama ito sa kanya dahil alam nito ang sakayan ng mga barko patungong Dule Island. Natuwa si Gon sa sinabi ng lalaki kaya't kaagad siyang sumama rito. Narinig ni Leorio ang pag-uusap ni Gon at ng lalaking Bombay kaya't kahit na naiinis siya ay binalikan niya si Gon. Siniti ni Leorio ang Bombay at sinabi na lumang estilo na ang ginagawa nito. Sinabi niya na nagpapanggap lang ito na mabait, ngunit ang intensyon talaga nito ay ibenta si Gon sa kung saan. Itinanggi ng Bombay ang mga sinabi ni Leorio. Dahil sa nabuking siya ni Leorio ay pasimple nitong inilabas ang kutsilyo niyang hawak at inatake niya si Leorio. Hindi nagpadaig si Leorio sa lalaki kaya't madali lang niyang nasangga ang tangkang pagsaksak sa kanya nito. Hindi nakaporma ang lalaki kaya't iniwan na niya si Gon at nagtatakbo na ng mabilis. Nagpasalamat si Gon kay Leorio, ngunit hindi ulit siya pinansin nito at naglakad na ulit ito papalayo. Sinundan lang ulit siya ni Gon kahit saan magpunta ito. Paglabas ni Leorio sa isang eskinita ay sinubukan niyang tumakbo ng mabilis upang matakasan si Gon, ngunit nasundan pa din siya nito.
Sinubukang umakyat ni Leorio sa isang mataas na lugar ngunit pagkaakyat niya sa itaas nito ay nandoon na rin si Gon at nakaabang na din ito sa kanya. Dumiretso pa rin sa paglalakad si Leorio at hindi pinansin si Gon. Sa kabilang banda naman ay ipinakita ang isang tahimik na lalaki na may dilaw na buhok na kasalukuyang kumakain sa isang karenderya. Siya si Kurapika. Isang nakakalasong gagamba ang papalapit sa kanya kaya't natakot ang mga taong naroon nang makita ito. Biglang namula ang mga mata ni Kurapika nang makita niya ang gagamba kaya't gamit ang isang tinidor ay inipit niya ito at inihagis papalayo. Sa paglalakad ng dalawa ay nakarating din sila sa kinaroroonan ni Kurapika. Isang gulo ang naganap dahil may isang magnanakaw ang nagnakaw ng isda sa isang tindero kaya't hinabol niya ito. Dahil sa gutom pa rin si Leorio ay nakaisip siya ng kalokohan kaya't kumuha rin siya ng mga isda sa mga isdang binibente ng tindero dahil walang naiwan na nakabantay dito. Tumakbo siya ng mabilis at iniwan niya si Gon. Nagpunta si Leorio sa tabi ng dagat at doon niya iniluto ang isda na kanyang ninakaw. Muli siyang sinundan ni Gon kaya't nagulo na naman ang isip nito. Kasalukuyan niyang kinakausap si Gon nang hablutin din ng isang magnanakaw ang kanyang bag. Hinabol ni Leorio ang magnanakaw. Nakita ito ni Gon kaya't ginamit niya ang kanyang paminwit upang kuhanin pabalik ang bag ni Leorio. Nagulat si Leorio nang makita niya ang ginawa ni Gon. Pagkakuha sa bag ay nginitian lang ni Gon si Leorio na para bang nang-aasar ito. Dahil sa ginawang tulong ni Gon kay Leorio ay sinabi na rin niya dito kung ano ang pangalan ng bangka na sasakyan niya patungo ng Dule Island. Sinabi niya na ang barko ng kay Jinmaro ay aalis ng alas 6 ng hapon kaya't natuwa si Gon nang malaman niya ito. Matapos nun ay dumating na sa Whale Island ang barko na tinutukoy ni Leorio. Doon na ulit naghiwalay ang dalawa at sa sumunod na eksena ay ipinakita si Leorio habang naglilinis ito sa loob ng isang madilim na lugar. Habang naglilinis ay dumaan doon ang matandang lalaki at ang hunter na nakalaban ni Leorio sa bunong braso dala ang isang maliit na oso. Kasalukuyan namang hinahanap ni Gon ang barko ng kay Jinmaro. Itinanong niya sa isang lalaki kung yun ba ang barko ng kay Jinmaro ngunit hindi siya pinakinggan nito at inaya siya nito na pumasok sa loob ng isang exhibit. Pagpasok ni Gon ay nagulat siya sa kanyang nakita dahil maraming tao ang nagkukumpulan doon. Ipinakita ang iba't ibang uri ng mababangas na mga hayop kung saan ay idini-display ang mga ito upang pagkakitaan. Nilapitan ito ni Gon at doon ay nakita niya ang isang dambuhalang oso na nanggagalaiti sa galit. Makalipas ang ilang sandali ay napasigaw ang babae dahil nilapitan ni Gon ang mabangis na oso. Naalala ni Gon ang alaga niyang oso na si Kanto kung saan ay inalagaan niya ito mula pagkabata. Inangat ni Gon ang kanyang kamay at inilapit niya ito sa oso. Nawala ang galit ng oso nang gawin niya iyon. Inamoy-amoy ng oso ang kamay ni Gon at matapos nun ay dinila-dilaan na din niya ito. Nagulat ang mga taong nandoon dahil nagawang paamuhin ni Gon ang mabangis na oso. Maging si Leorio ay hindi makapaniwala dahil sa ginawa ni Gon. Kasalukuyang nasa loob ng isang kwarto ang matandang lalaki at ang hunter nang marinig nila ang sigaw ng babae mula sa exhibit. Biglang dumating ang matandang lalaki na may-ari ng exhibit kasama ang hunter dala-dala ang maliit na oso at nilapitan nila si Gon. Muling umusok sa galit ang mabangis na oso nang makita nito ang kanyang anak na nakakulong sa isang kulungan na hawak-hawak ng lalaking hunter. Sinabi ng lalaking hunter na hindi siya papayag na ibalik ang batang oso dahil malaking pera ang kapalit nun. Biglang napaisip si Gon kung totoong hunter ba talaga ang lalaki na may hawak sa kulungan ng maliit na oso. Habang nagkakagulo naman sa loob ng exhibit ay sinamantala ni Leorio ang pagkakataon upang nakawin ang pera ng matandang lalaki na nakalagay sa isang vault. Biglang tumunog ang gong ng barko na kay Jinmaro pahiwatig na malapit nang umalis ito. Narinig ito ni Gon habang nakaupo sa malaking kulungan kasama ang dambuhalang oso. Nagpatuloy lang sa pagkalikot ng vault si Leorio hanggang sa makuha niya ang laman nito. Lalabas na sana siya ng kwarto nang bigla niyang makita ang mga susi na nakasabit din doon. Samantala ay nag-akyata na ang mga tao paakyat sa barko ng kay Jinmaro at kasama din doon si Kurapika. Pinuntahan ni Leorio si Gon upang tulungan ito. Ibinigay niya kay Gon ang mga susi na kinuha nito at nagpaalam na rin siya rito dahil balak din niyang sumakay sa barko ng kay Jinmaro. Ginamit ni Gon lahat ng susi na binigay sa kanya ni Leorio at binuksan niya lahat ng kulungan na nandoon. Pinakawalan ni Gon lahat ng hayop na nakakulong doon kaya't malaya nang nakatakbo at nakaalis ang mga ito. Nakita ito ng matandang lalaki at ng hunter kaya't sinubukan nilang habulin ang mga hayop ngunit wala na silang nagawa para habulin pa ito. Sinita ng lalaki si Gon at tinanong kung siya ba ang nagpakawala sa mga hayop. Sinangayunan ito ni Gon at sinabi na masasamang tao ang mga ito. Inutos ng matandang lalaki sa hunter na bigyan ito ng leksyon si Gon kaya't kinausap nito si Gon. Tinanong ng hunter si Gon kung hindi ba ito natatakot sa kanya gayong isa itong hunter. Tumanggi dito si Gon at sinabi na hindi raw ito totoong hunter. Biglang pinagpawisan ang lalaki dahil sa mga sinabi ni Gon. Nainis siya kay Gon kaya't tinutok niya ang hawak niyang baril dito.
Hindi na rin nakatiis sa kamangmangan ng lalaki si Leorio kaya't sinuntok niya ito ng malakas dahilan upang makatulog ang mayabang na lalaki. Tinanong ni Gon si Leorio kung bakit hindi pa ito umaalis. Sinabi ni Leorio na naramdaman niya na may kailangan pa siyang tapusin at yun ay ang makahiganti sa mayabang na lalaki. Nilapitan ni Leorio ang mayabang na lalaki at kinuha sa damit nito ang Peking Hunter card pagpapatunay na hindi ito totoong hunter. Bago umalis ay binigyan ni Leorio ng pera ang matandang lalaki kabayaran sa mga pinakawalang mga hayop ni Gon. Matapos nun ay mabilis na silang nagtatakbo patungo sa barko ng kay Jinmaro. Habang tumatakbo ay tinanong ni Gon si Leorio kung sigurado ba ito sa perang iniabot niya sa matanda. Lingid sa kaalaman ni Gon ay ninakaw lang naman ni Leorio ang pera na iyon. Sa kabilang banda ay inutos na ng kapitan ng barko na itaas ang layag nito pahiwatig na aalis na sila sa lugar na iyon. Itinodo na ni Leorio at Gon ang kanilang pagtakbo ngunit hindi pa rin sila umabot dito. Sinubukang makiusap ni Gon sa kapitan na pasakayin sila nito ngunit itinanggi ito ng kapitan at sinabi na lumangoy na lang sila sa dagat kung gusto pa nilang makasakay. Tinuwanan sila Gon ng mga lalaking nakasakay sa barko at sinabi na kahit languyin pa nila ang dagat ay hindi na rin sila aabot. Hindi nawala ng pag-asa si Gon kaya't sinabi niya kay Leorio na sumunod ito sa kanya. Ayaw man itong gawin ni Leorio ay sumunod pa din siya kay Gon. Tumakbo sila patungo sa malaking bato na dadaanan ng barko. Hinanda ni Gon ang kanyang paminwit at pagkatapos ay inihagis niya ang pisi nito at ipinalupot sa isa pang malaking bato. Muling inutusan ni Gon si Leorio at sinabi na sumakay ito sa kanyang likod. Pagkasakay ni Leorio ay biglang tumalon si Gon kaya't lumipad silang dalawa ni Leorio patungo sa barko. Dahil sa ginawa ni Gon ay parehas silang matagumpay na nakasakay sa barko. Itinanong ni Gon kung ayos lang ba si Leorio. Sinabi ni Leorio na bahagya siyang nasaktan sa kanilang ginawa at pagkatapos ay sinabi niya na rin kay Gon ang kanyang pangalan. Namangha ang kapitan sa ginawa ni Gon at sinabi na mukhang magiging masaya ang biyahe niya ngayon patungong Dule Island. Itinaas ni Gon ang kanyang kamay at ikinaway ito bilang pagpapaalam niya sa lupang kanyang kinalakihan na Whale Island. Kinabukasan ay maganda ang naging klima ng paglalakbay nila Gon at bawat isa sa kanila ay may kanya-kanya at sariling mga mundo. May isang lalaki ang busy sa panghuhuli ng mga ibon gamit ang sandatan niyang kutsilyo. Si Leorio naman ay nakahiga lang at si Kurapika naman ay nakaupo lang din sa isang tabi. Si Gon naman ay busy din habang nakaupo ito sa gilid ng barko at nanghuhuli ng isda. Isang lalaki naman ang mabilis na tumakbo patungo sa isa pang gilid ng barko dahil sa nasusuka ito. Naglakad ang kapitan ng barko upang tingnan kung ano ang kalagayan ng kanyang mga sakay. Nakita nila ang lalaking nagsusuka kaya't pinag-usapan nila ito. Ayon sa kapitan ay sa tuwing magbibiyahe siya patungong Dule Island ay mayroon talagang mga pasahero na mahina ang sikmura pagdating sa pagbibiyahe. Sinabi niya na bago pa lang sila makarating ng Dule Island ay butot balat na ito sa dami ng kanyang isinuka kaya't tinuwanan siya ng mga trabahador ng barko. Pinagmasdan ng kapitan ang kanyang mga sakay at itinanong sa kanyang sarili kung ilan kaya sa mga ito ang makakasurvive patungong Dule Island. Patuloy pa rin ang lalaki sa paglalaro gamit ang kanyang kutsilyo kaya't kinuha ni Kacho ang ginagamit nitong patalim. Hinamon ni Kacho ang lalaki na kuhanin sa kanya ang kinuha nitong patalim. Sinubukang kuhanin at hulihin ng lalaki si Kacho ngunit mabilis si Kacho kaya't hindi niya ito mahuli. Dahil sa sobrang pagkainip ng mga pasahero ay pinagpustahan nila kung makukuha ba ng lalaki ang kutsilyo o hindi. Muling sinugod ng lalaki si Kacho upang kuhanin ang kutsilyo ngunit bigla itong napahinto nang itutok sa kanya ni Kacho ang patalim sa leeg nito. Namangha si Leorio nang makita niya ang ginawa ni Kacho. Matapos nun ay sinabi ng kapitan na lisanin na ng lalaki ang barko. Nagulat ang lalaki at hindi rin niya maintindihan ang sinabi ng kapitan. Hinawakan ng dalawang trabahador ang lalaki at puwersahan itong inihagis sa tubig. Binigyan nila ito ng salbabida upang hindi ito malunod. Kinausap ng kapitan ang mga sakay ng barko. Sinabi niya na kung hindi susunod ang mga ito sa rules and regulations ng barko ay hindi siya mag-aatubili na ipatapon din ang mga ito sa labas ng barko. Samantala sa tagal na pamiminwit ay nakahuli na din ng isda si Gon kaya't nakuha niya ang atensyon ng kapitan. Isang malaking isda na tinatawag na flying bonito ang nahuli ni Gon kaya't medyo nahirapan siya sa paghuli nito. Matapos ang pakikipagbuno sa isda ay nahuli na din ito ni Gon. Binati si Gon ng kapitan dahil malaki ang kanyang nahuli at sinabi din nito na hindi pangkaraniwang isda ang nabunwit nito. Sinangayunan ito ni Gon at sinabi na bihira lang din ang ganoong uri ng isda sa Whale Island. Biglang nagsalita si Leorio at sinabi na nakakabagot ang init ng panahon at wala man lang ding hangin ang kanyang naramdaman. Natahimik si Gon nang sabihin ito ni Leorio. Ibinaba niya ang hawak niyang isda at matapos ay pinagmasdan niya ang kalangitan at pinakinggan ang huni ng mga ibon. Matapos ang ilang sandali ay sinabi niya na mayroong paparating na malakas na bagyo. Sinabi ni Leorio na huwag itong magbiro dahil napakaganda naman ang panahon. Sinabi ni Gon na paiba-iba ng ihip ng hangin at naging maalat din ang simoy nito.
Biglang napalingon si Kurapika dahil sa mga sinabi nito. Sinabi rin ni Gon na nag-uusap-usap ang mga tagak at nagbibigay ng babala ang mga ito sa isa't isa. Tinanong ni Leorio kung nauunawaan ba nito ang mga tagak. Sinabi ni Gon na oo ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon. Kinausap ng kapitan si Gon at itinanong kung ano ang ginagawa ng tatay nito. Sinabi ni Gon na isa ring hunter ang kanyang tatay ngunit sa litrato pa lamang niya ito nakikita. Biglang tumalikod si Gon. Dahil sa mga sinabi ni Gon ay napagtanto ng kapitan na anak siya ng pinakamahusay na hunter sa buong mundo na si Jean Prix. Muling kinausap ng kapitan si Gon at itinanong kung gaano kalakas at kung anong oras darating ang paparating na bagyo. Sinabi ni Gon na isang napakalakas na bagyo at paparating at sa takbo ng barko na kanilang sinasakyan ay makakasalubong nila ito sa loob ng 2 oras. Napangiti na lang ang kapitan. Sinabi niya na sa tagal na niya sa trabaho na iyon ay siya pa lang ang pangalawang tao na nakasagot ng tama sa kanyang tanong. Matapos nun ay inutos ulit ng kapitan sa kanyang mga trabahador na ibaba ang mga layag ng barko. Nagtulong-tulong ang mga trabahador sa pagbaba ng layag habang si Leorio naman ay pinanood lang ang mga ito. Makalipas ang ilang saglit ay unti-unti nang dumilim ang kalangitan at nagsimula na ring lumakas ang ihip ng hangin. Kasalukuyan pa ring nakatingin sa kalangitan si Leorio nang bigla siyang bagsakan ng isang kahoy na timba sa mukha nito. Nawasak ang timba habang wala namang pakialam si Kurapika sa mga nangyayari. Humingi ng paumanhin ang isang trabahador dahil dumulas daw ang kamay nito. Hindi naman ito ininde ni Leorio at sinabi na hindi siya kayang subukan kung ganoong bagay lamang ang gagawin sa kanya. Nakita din ng kapitan ang mga nangyari kaya't nasabi niya sa kanyang sarili na maraming mahuhusay na aplikante ang mayroon ngayon. Makalipas ang 2 oras ay tuluyan nang nagdilim ang kalangitan at lumakas na din ang mga alon. Biglang napatingin si Gon sa main mast ng barko gayon na din si Leorio at Kurapika. Tiningnan din ito ng lahat at makalipas ang ilang saglit ay bigla itong nagliwanag. Itinanong nila kung ano ang bagay na iyon. Sinabi ng kapitan na tinatawag yun na St. Elmo's Fire. Biglang nagsalita si Kurapika at sinabi na bunga yun ng isang kakaibang klima na mula sa electricity na nanggagaling sa mga ulap. Nagpasalamat si Leorio sa paliwanag ni Kurapika at sinabi na sa wakas ay nagsalita na rin ito. Sinabi rin ng kapitan na may kasabihan na kung sino man ang makasaksi sa St. Elmo's Fire ay hindi na ito makakarating ng buhay sa gusto nitong paroonan. Biglang na-excite si Leorio dahil sa sinabi ng kapitan. Sinabi rin ng kapitan na lumapag na ang malakas na bagyo kaya't pinaghandaanan niya ang mga ito. Matapos nun ay kumidlat na ng malakas at lumakas na din ang mga alon sa dagat kaya't nagkagulo ang mga tao sa loob ng barko. Ang iba ay umiiyak na din dahil sa sobrang kaba ng mga ito. Habang naghihiyawan ang iba sa loob ng barko ay enjoy naman si Gon habang siya ay naglalaro. Si Kurapika naman ay nakahiga lang sa duyan at si Leorio naman ay cool na nakaupo habang kumakain siya ng mansanas. Samantala ay pakanta-kanta lang ang kapitan habang minamaneho niya ang barko. Dahil sa taon-taon nang nararanasan ng kapitan ang ganitong bagyo ay easy lang sa kanya na malagpasan ito. Tiningnan niya ang kwarto ng mga pasahero at laking gulat niya dahil bagsak lahat ng mga lalaki na nandoon. Nakita niya si Gon na tinutulungan ang isang lalaki na malapit nang mawala ng malay dahil nanghihina na din ito. Bukod doon ay nakita din niya si Leorio at Kurapika na hindi man lang naapektuhan sa dumaan na bagyo. Doon ay napagtanto niya na silang tatlo lang ang nakapasa sa ginawa nilang pagsubok. Tinanong niya ang tatlo kung ano-ano ang pangalan ng mga ito. Nagpakilala si Gon at nagpakilala rin si Kurapika. Ayaw man sabihin ni Leorio ang kanyang pangalan ay nagpakilala na din ito. Sunod nun ay tinanong silang tatlo ng kapitan kung bakit gusto nilang maging isang hunter. Naina si Leorio sa kapitan at sinabi na sino ba ito para tanungin sila ng ganon. Sumagot si Gon at sinabi na isang hunter din ang kanyang ama kaya't gusto niyang sundan ang mga yapak nito. Sinabi ni Gon na sagutin na nito ang tanong ng kapitan ngunit tumanggi dito si Leorio. Sinabi ni Leorio na hindi niya gagawin ang isang bagay na ayaw niya kahit na mag-away pa sila nito. Sinangayunan ni Kurapika ang sinabi ni Leorio sabay alis sa hinihigaan niyang duyan. Naina si Leorio sa sinabi ni Kurapika kaya't sinabi niya dito na huwag itong umasta na parang magkakilala sila. Sinabi ni Kurapika sa kapitan na masyadong personal ang kanyang dahilan kaya't humingi siya ng paumanhin dahil hindi na muna niya masasagot ang tanong nito. Matapos nun ay sinabi ng kapitan kay Leorio na bumaba na ito ng barko kung hindi nito sasagutin ang kanyang tanong. Hindi pa rin maunawaan ni Leorio ang ibig sabihin ng kapitan kaya't sinabi niya rito na nagsimula na ang kanilang pagsubok pagkasakay pa lang nila ng barko. Kinuha niya ang kanyang license card at ipinakita niya ito sa tatlo. Laking gulat nilang tatlo nang makita nila ito. Ipinaliwanag ng kapitan na taon-taon ay maraming sumusubok na maging isang hunter at isa siya sa napili upang salain ang mga ito. Sinabi niya na ang lalaking itinapon sa dagat at ang mga kalalakihan na nakahiga at mga walang malay sa sahig ay inireport na niya sa Hunter Association dahil disqualified na ang mga ito.
Sinabi rin niya na sa kanya nakasalalay ang kanilang pagpasa kaya't kung gusto nilang umabot sa susunod na Hunter exam ay mas mabuting kung sasagutin na lang nila ang kanyang katanungan. Wala nang nagawa si Leorio kaya't napilitan siyang sagutin ang tanong ng kapitan. Sasagot na sana siya nang biglang sinabi ni Kurapika ang dahilan niya kung bakit gusto niya maging isang hunter. Sinabi niya na siya lamang ang natirang survivor mula sa kanilang clan. Sinabi niya na gusto niya maging isang blacklist hunter nang sa gayon ay tutugisin niya ang mga wanted na kriminal na may malaking patong sa kanilang mga ulo. Sinabi rin niya na 4 na taon na ang nakakaraan buhat ng patayin ng grupong Phantom Troop ang kanyang mga kasamahan. Sinabi ng kapitan na lahat ng miyembro ng Phantom Troop ay mga wanted person at kahit mga mahuhusay na hunter ay hindi nagtatangka na kalabanin ang mga ito kaya't may posibilidad na mapatay lang siya ng mga ito. Sinabi ni Kurapika na hindi siya natatakot sa mga ito. Biglang nagsalita si Leorio at sinabi na kung nais nitong maghiganti ay hindi na dapat nito naisin na maging isang hunter. Tumanggi dito si Kurapika at sinabi na iyon ang pinakapangit na komento na kanyang narinig. Sinabi niya na may mga lugar at mga impormasyon na tanging hunter lamang ang pwedeng maka-access. Matapos nun ay tinanong ulit ng kapitan si Leorio kung bakit nais nitong maging isang hunter. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Leorio kaya't sinabi niya na nais niya ng maraming pera. Sinabi niya na kung magiging hunter siya ay makakabili siya ng mamahaling mga sasakyan at makakakuha rin siya ng maraming mga babae. Sinabi ni Kurapika na walang kwenta ang mga dahilan ni Leorio kaya't nainas na ito ng husto sa kanya. Dahil sa inis ni Leorio ay nilait niya ang angkan ni Kurapika at pagkatapos nun ay inaya niya ito sa labas ng barko para sa isang duelo. Pinagbigyan siya ni Kurapika sa kanyang kagustuhan. Sinubukan silang pigilan ng kapitan ngunit hindi nakinig ang dalawa dito. Sinabi ni Gon sa kapitan na hayaan niya ang dalawa nang sa gayon ay mailabas ng dalawa ang galit nila sa isa't isa. Samantala ay nag-report ang ibang trabahador kay Kacho at sinabi na nagkaroon ng crack ang main mast ng barko kaya't lubos na nag-alala ito. Hindi nagpatinag sa lakas ng bagyo ang dalawa kaya't tinuloy nila ang duelo. Sinabi ni Kurapika na kung babawiin ni Leorio ang mga sinabi nito ay patatawarin niya ito. Hindi ito pinagbigyan ni Leorio. Hinanda ni Leorio ang kanyang espada at inihanda rin ni Kurapika ang kanyang sandata. Sabay silang sumugod sa isa't isa at dahil sa kanilang ginawa ay napunit ang layag ng barko na ikinagulat naman ni Gon at ng kapitan. Habang naglalaban silang dalawa ay umakyat naman sa itaas si Kacho upang ayusin ang nasirang parte ng barko. Hindi nagpaawat ang dalawa sa pakikipaglaban. Pinuri ni Leorio si Kurapika dahil sa husay nitong makipaglaban at gayon din naman ang sinabi sa kanya ni Kurapika. Nakaakyat na din si Kacho sa itaas kaya't sinabi sa kanya ng kapitan na mag-iingat ito. Nagpakiramdaman lang ang dalawa at walang may gusto sa kanilang dalawa na muling sumugod. Kasalukuyan pa ding inaayos ni Kacho ang nasirang parte ng barko nang biglang kumidlat at natamaan nito ang main mast ng barko dahilan upang tumilapon si Kacho palabas ng barko. Dahil sa pangyayaring yun ay natigil ang dalawa sa pakikipaglaban at sinubukan din nilang iligtas si Kacho kasama na din si Gon. Sinubukang abutin ni Kurapika at Leorio si Kacho ngunit hindi na nila ito naabutan. Katapusan na sana ni Kacho ngunit walang pag-aalinlangan na tinalon ito ni Gon kaya't nahawakan niya ito sa mga paa nito. Sumaklolo din kaagad si Kurapika at Leorio kaya't dahil sa naging pagtutulungan nila ay nakaligtas si Kacho sa tangkang pagkamatay nito. Matapos ang bagyo ay nagtulong-tulong ang mga trabahador upang ayusin ang mga nasira sa barko. Samantala ay nakatahimik lang ang tatlo habang pinapanood ang mga ito. Sinita ni Leorio si Gon at sinabi na napakadelikado ng ginawa nito dahil kung hindi nila ito nahawakan ay marahil patay na ito ngayon. Sumangayon si Kurapika sa sinabi ni Leorio. Tinuwanan lang sila ni Gon at sinabi na hindi na yun mahalaga dahil ang mahalaga ay inabutan nila ito at nailigtas nila ito. Biglang kinamusta ni Gon ang naging lagay ng kanilang laban. Sinabi ni Leorio na wala nang dahilan pa upang pag-usapan nila ang bagay na iyon. Hindi na nagmataas si Kurapika kaya't humingi na ito ng paumanhin kay Leorio. Nagpakumbaba na din si Leorio at binawi na din nito ang mga nasabi niya tungkol sa mga angkan at kalahi nito. Dumating ang kapitan at tinawanan niya ang tatlo. Sinabi niya na maganda ang ipinakita ng tatlo kaya't pasado ang mga ito sa ginawa niyang pagsubok. Sinabi niya na handa niyang ihatid ang mga ito sa Dule Island. Hindi makapaniwala si Leorio sa kanyang narinig at labis naman ang naging saya ni Gon dahil doon.